gawain. Ihanda na po ang ating mga sandata, panulat, at notebook. Tayo po itadako na sa pinakamusunod ng ating gawain, ang Word of God, na pangungunahan ni Mentor Eugene Enrido. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. At salamat. Salamat sa Panginoon. Para makita ko lahat. Magandang mukha. Ayan, tuwing ng Panginoon. Gaya ng ating wala. Nakasanayan, bago ako mag-start, may nais ko akong tanungin sa inyo. Ngayon po, madalas ba? O kaya, meron ba tayong nararamdaman na feeling natin bago lahat sa atin? May time ba? Tuwing meron check kayo, nararamdaman nyo na may bago sa inyo. May time ba na gano'n? Meron ba? O baka hindi kayo nag-pray, sigurado. Alam nyo na. Di ba? Pangalawa, may pagkakataon po ba na nararamdaman natin na rejected tayo? Oo. Parang, ano ba yan? Heartbroken ba yan? O ano? Na-reject na ba tayo? Sino na-reject? Hindi kayo na-reject? Ibig sabihin sa school nyo, lagi kayo perfect? Wow! Sa mga, ano nyo, exam nyo, perfect pa kayo lagi? Yun. So, feeling natin, bilang sa parang kulang, may kulang. Di ba? Pangatlo, saan mo naranasan na ikaw ay feeling secure? Naramdaman naman natin, siguro pag naging, siguro, secure ako sa kanya. Siguro, parang pagkasama ko siya, feeling ko, talagang comfort ako, gano'n? Naramdaman niyo ba yan? Ngayon, lahat ng tanong na yan ay masasagot niyo po mamaya. Habang nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral, sa ating salita ng Panginoon, sa privilege po na makapagpahagi palagi ng salita ng Panginoon. Dahil diba, sabi ko kanina, kung feeling mo hindi ka secure or may takot ka, feeling mo, delikado ka lagi sa kalagayan mo, may ganun, di ba? May time na ganun, di ba? Delikado lagi tayo. Sa pagkakatanong, sino ba madalas dito na sinasabihan ng mahalaga ka? Ha? Hindi ka sinasabihan? Hindi sabihin. Walang ano? Walang... Di ba? Alam ko, sa mga conversation nyo, mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin. Ano? Ha? Yan. Praise God. Nakasagot na agad ang ating mga kat. So, yun. Yun ang ating paalala ngayong hapon na ito. Now, saan papunta ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito? May ano na ba kayo? Meron na kayong nakikita? Ha? Ito na yan. Kasi nakita nyo na kanina. So, yun. Ano ba ang identity ninyo kay Kristo? Mahalaga po ito na malaman natin. Nasaan kaya tayo? Ano kaya ang status ko kay Lord? Ano kaya ang kalagayan ko kay Lord? Pag ganito na. Pag dumating na si Lord, ganito na ba ako? I-judge ba agad ako? Ganon? Kasi alam niyo pag dumating si Lord, judgment comes agad. Wala nang kolorete na mangyayari. Judgment. Tatanungin ka na agad ng Panginoon. At i-judge tayo base sa ating mga nagawa. Amen? Ngayon, tingnan niyo po doon sa mga tanong ko kanina, ay masasagot ninyo. Ngayon yan. Ano yung new identity niyo kay Jesus? Ano ba ang sabi diyan? Diba? Dapat daw po, this afternoon bago mag-proceed tayo, nais ko po i-check natin yung ating mga sarili.
i-measure na natin, base doon sa mga tanong ko kanina, i-measure natin how we walk as children of God. Di ba? Gusto niyo ba yun? Alam niyo, napakahalaga po itong pag-aaral natin ngayong hapon nito. Kaya gusto ko makapulong lahat ng mga ano nyo ngayon. Kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Yan po, nakasalalay. Gaano niya tayo minahal, gaano niya tayo pinahalagan, nakapaloob po lahat dito sa ating pag-aaral ngayong hapon. Kaya makinig po kayo, ngayon i-evaluate ninyo at magkaroon po kayo ng self-reflection, magkaroon po kayo ng self-examine, kung talagang align pa ba tayo, akma pa ba tayo, align pa ba tayo, in playing this verse. Sino nakakalam na yan? Madalas yan eh. Align ba tayo dyan? Amen? Nakalain kaya tayo, ngayon tingnan nyo. Masasagot natin ngayon hapon na yun. Di ba? Sa mga madalas na convert, ito ang laging sinasabi, yung verse na yan. Di ba? Pero sapat na ba yung effort natin in walking in the Spirit? Di ba? Pag sinabi kasi walking in the Spirit, ikaw at ako ay dapat meron tayong conscious. Di ba? Conscious effort na ginagawa ba tayo para sa Panginoon, di ba? At hindi lang nun, dapat daw tayo ay namumuhay according to the guidance of the Holy Spirit. Talaga ba? Inaalaw po natin ang God's presence to shape our thoughts, di ba? Our words, and our actions. Nakalay pa ba? Akma pa ba? Doon pa ba tayo? Yung pinay natin, nagpabaptize tayo. Ayan ang sasabihin natin. Sino lang mabaptize dito? Amen. Lahat ba? Baptize? Siyempre, yung mga bagong mukha, malamang meron. Pero siyempre, ganda na langit. Yung isa, di ba? Ganyan siya. Kung sinabi kong ganda mukha, ganyan siya. Di ba? So, purihin ang Panginoon. Ayos. So, yun. Tignan natin, ha? Alay pa ba tayo sa ating mga sinasabi, ginagawa, at mga aksyon natin? Ngaw, tignan natin. Ano ba ang sabi na sa Scriptures? Diba? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Nandito ba kayo? Kasi bago kayo? Amen ba? Amen, di ba? Nandito tayo, di ba? Nandito tayo. Kasi nawala na din dati natin buhay. Amen? Ngayon, paano natin yan iintindihin? Ano yan? Ano yung good news dyan? Nung tinanggap po natin si Lord, di ba? Nung sinabi natin, ako ay bago na. New creation na ako. Ano yung good news dyan? Di ba? If you are a believer, piniklaim mo na believer ka na, di ba? Dapat po, you become new. Bago. Spiritually, and the rest to follow. Once na bago tayo spiritually, the rest will follow. Tandaan po natin yan. Napakaikli lang niya, pero the rest is follow. Amen? Now, dahil we claim na tayo ay bago na, dapat always pa rin tayo, yung ating mindset, dapat ganito ka. Yung ating mindset, dahil nagpabago tayo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat yung mindset natin, lagi po, nagpapabago. Nagpapabago pa tayo. Dapat lagi daw po tayong may binabago. Amen ba? May binabago ba tayo? Diba? At dapat daw po, magpapabago pa tayo lalo. Tatlong bago. Ano yun? Sinabi ko? Yung mindset natin na dapat nagpapabago, binabago, at magpapabago pa lalo. Amen? Amen po ba? So, yun yung good news yan sa atin, sa scripture na yan. Pero once we become new, spiritually, dapat may kasunod yan na action. Diba? May kasunod po yan na hindi lang action, meron po benefit sa atin. Ano yung mga benefit na yan? Now, dahil may benefit po, at tapos kung maging totoo tayo sa ating mga buhay. Kasi kung hindi totoo, sinasabi natin, new creation na tayo, hindi po tayo magbe-benefit. Diba? Now, let's gauge ourselves. Sukatin po
natin yung ating mga sarili ngayon. Yun. Bago tayo tumutong sa ating first point, sukatin natin. Gauge ourselves and i-rate po natin in scale of 1 to 10. Asan kaya tayo ngayon? Let's proceed. Ano yan? Ano sabi niya kanina? New creation. Ang dami po yan. Pag sinabi ko kasi new creation, sabi ni Apostle Paul, bagong likha. Bagong nilalang. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin bago tayo panganak, bagong tinanggap kasi natin si Jesus, na wala yung dati nating buhay, yung dati nating ugali, yung dati nating pagiging masulat, kaya tayo ay bagong nilalang. Ganun po yun kasi nila, para tignan natin sa kabilang Now, ating himayin ito, yung sinabi ni Paul. Pag sinabing new creation, bagong likha at nilalang, at pag sinabing new creation, kaibigan kapatid, ganito dapat tayo. Anong sabi niyan? You were crucified with Christ. Gusto niyo rin ba magpapako kasama si Jesus? Ay, manasok, di ba? Siyempre, ginawa na ni Jesus. Ang itinako natin doon, ang inalis natin doon, kasi nasabi nga niya, sabi niya sa Galatians 2:20, ang sabi niya, you no longer live. Di ba? Spiritually, but Christ lives in you. Ibig sabihin, hinayaan natin si Jesus na pumasok sa ating buhay. Si Jesus ang nag-take over dun sa ating mga buhay. Amen? Di ba? Sabi, the life you are now living is Christ's life. Ibig sabihin, buhay ni Kristo ang ating daladala. Amen? Pangalawa, you die with Christ. Oh. Pag sinabing you die with Christ, namatay ba kayo physical? Di ba hindi? Diba? You died with Christ is spiritually lang. Yung ating lumang buhay, spiritually na dati sa akin, alam natin na ganito ako dati. Palamura ako, palasagot ako. Yun yung mga spiritual na buhay natin dati. Na hindi tugma at ayon sa ating Panginoon. Kaya siya, you died with Christ is spiritually. Diba? And died to the power of sins. Ibig sabihin yung sin natin, yung palasagot tayo, para mura, at para sinungaling. Diba? Ganyan tayo natin. Ganyan ako. Hindi natin po. Ganyan ako dati. Talagang palasagot ako. Palasagot ako sa magulang ko. Pero dahil nga, you died with Christ spiritually, then yung sin, hindi na nag-rule, hindi na nangunguna. Kumbaga parang hindi na nangingibabaw doon na ating mga buhay, di ba? Romans 1:6-7, ano sabi dan? Ano sabi sa Romans 1:6-7? Nandiyan yung mga i-take niyo po yan, napakalaga na pagbulay-bulayan po natin itong mga verse na yan. Kasi nasa akin na lang lahat ito, hindi ko lang dinagay dyan. Ano sabi dyan? Sa Romans, ano lang tayo, na ilan? Diba? Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan para lalo nadagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi. Sabi ni Paul, hindi maaari na magpatuloy tayo sa kasalanan. Sa pagkakasalan. Dahil ang kasalanan ay walang kapangyarihan na sa atin. Amen? Hindi ba ninyo alam na bilang Kristuhan kayo, kaya bilang kanina yung sinigabawang Kristuhan. Yun. Isinuko natin yung nating buhay. Kumbaga, namatay na yung dating ako, yung dating si Aston, di ba? Namatay na yung dating niyang pagkatao. Kumbaga yung babad sa kasalanan. Parang ganon. Kung titignan natin, di ba? Ngayon, at kung, sabi sa verse 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, muli, tulad ng kaya na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Di ba namatay si Jesus at muli na buhay? Ba't naman mangyayari po sa atin? Pero kasama na natin si Jesus. Amen? Sa pangatlo, you've been given the mind of Christ. Di ba? Sarap niyan. Di ba? Alam niyo ba na mayroong isip si Christ sa atin? Aware ba tayo doon? Di ba? Ano sabi sa 1 Corinthians 2:16, di ba? Ano ba?
kaisipan mula kay Kristo. Di ba? Sarap lang, di ba? Hindi pala tayo ng ganun. Hindi tayo aware. Hindi natin alam. Di ba? Kapag tulog-tulog tayo noon, ay walang mangyayari sa atin. Di ba? Di ba po? So, ang lima, Christ Himself is in you. Ano sabi sa Colossians? 1:27. Diba? At ito maganda dito. Kung inakala mong ikaw ay sobrang dami ng kasalanan, sabi nga sa BCAS yung bata, mga dami ko ng sin. Kasi ganito, yung klase ko, nag-away kami, inaway ko, tapos, ang ibig sabi ko, ano doon eh, yung patalastas doon, bakit ko dapat ko sin? Bakit naman? Dami ko dapat kong magawa, sabi ng bata. Alam mo ba kung gaano pa pinatawad ni Lord? At alam mo ba kung gaano pa patatawarin ni Lord ilang beses? Sino nakakalam? Ilan dapat kayo pinatawad ni Lord? Si Jesus pa magpatawad? 70? Diba? Sabi nga yun, pag pinumpit ko yun, 492 na beses. Kaya tayo, magkasala ka lang, hindi ka magpapatawad yan. Grabe ginawa sa akin yan. Di ba? 7 beses tayo magpatawad. Di ba? Tayo pa lang, tayo bang nagkasala sa atin, di ba? Pero, ito ha, sa dami nating kasalanan, take note po iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Di ba? Si Lord ang bait sa atin. Alam niyo po, tayo bilang tinanggap natin si Jesus Christ as a new creation dito po sa ating na yan. Pinatawad na tayo, huwag mong isipin na laging makasalanan ka. Pero kung nagpapatuloy ka at nananatili ka sa kasalanan na yan, ay bakit pa tayo papatawarin? Di ba? Di ba po? Hindi sa lahat, sabi diyan, sa D, ano sabi niya? You've been forgiven of your sins, sabi niya, di ba? You've been given the Spirit, di ba? Given a spirit of power, love, and self-discipline. Ano sabi niya sa 2 Timothy? Di ba? 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi na tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan. Kaya nga, di ba, pag sabi natin makasalanan tayo, minsan, nag-agaan tayo eh. Parang feeling natin, ang dumi-dumi natin. Parang feeling natin, iba tayo sa kanila. Naramdaman niyo yun? Pag alam mo, guilty ka sa kasalanan. Di ba? Pag guilty ka sa kasalanan, hindi ka makalapit. Di ba? Takot ka. Sa magulang, di ba, ang anak, pag nagkasala, ba't hindi nyo malapit agad sa magulang? Kasi alam niya nagkasala siya. Kasi alam niya may mali siyang ginawa. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Di ba? Binigyan niya pa tayo ng lakas. Di ba? Kaya nga, new creation na tayo yun. Pero kayo lang yung yun, ako hindi na po yun. Ha? Tandaan po natin, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Di ba? So, yan po, yung benefit ng lahat ng new creation kay Jesus Christ. Di ba po, pag maraming pwedeng gawin si Lord sa atin na maaari natin ipamuhay sa ating paglakad bilang buhay na patotoo. Kaya ito yun assess natin ang ating sarili. I-evaluate natin. Naka-align pa ba tayo? Naka-depende pa tayo kay Lord? Naka-depende pa tayo? Di ba? Dapat yun po, maging depende tayo kay Lord, kay Jesus, para lahat ng yan, yung mga benefit na yan, ay makakuha natin. Alam mo po ba yan, lahat pagpapala eh. Yung word na yan, di ba? Lahat ng salita ni Jesus na yan, talagang yan. Ano sa atin? Kasi nga, minsan hindi tayo aware. Di ba? Aware ba tayo? Alam ba natin? Amen? So ngayon, ulitin natin. You are crucified, you are died with Christ, you've been given the mind of Christ,
Christ Himself is in you. You've been forgiven all of your sins. You've been made complete. You've been given power ng katapangan na harapin lahat ng gawa ng kaaway sa atin. Di ba? So ngayon, rate yourself. Nasaan kaya tayo? Yung honest question. Sa sarili nyo na lang. Paano? Saan kaya tayo dyan? Bilang tinanggap natin at inaari na tayo bago. New creation. Bagong likha. Di ba? Pag bago tayong likha, nasaan? Sinong 8? Sinong 9? Para ano pa mas bababa? Lower? 6. Mas maganda, honest. Pero makita mo lang. O, sinong 6? Wala! Pero hindi live! Ang ganda ng pinag-give sa atin ni Lord, no? O, 5. Sino 5? Claim it, youth. Alam natin na meron tayo, ngayon, na hindi nyo kaya magtaas ng rating ng gano'n eh. Pero kahit napakahirap kasi sundin eh. Pero once bitawan niya yan, you will go along with Christ. Kasama mo siya. Ewan ko lang kung ano magiging rating niyo. Maging kasama niyo si Jesus. Yun po ang gusto niya sa atin. Natatakot tayo nilito natin sa sarili. Kaya tanungin ko ulit kayo ha. Pangalawa, you are accepted. Di ba tanong? Ano yung tanong ko kanina? Karanasan niyo bang na-reject? Di ba? Ngayon, di ba? Siyempre, once na ikaw ay new creation, eto na. Hindi lang yun ang kasunod dyan, accepted ka na. Di ba? Ikaw ay accepted in the eyes of Jesus Christ. Siyempre, we as child, sabi nga kanina, kasi inatan niya na tayong anak. Di ba? Inarin niya na tayong anak. Siyempre, ikaw ay child of God na. Ikaw ay accepted. Amen? Amen? Parang hina. Amen? Amen! Yan. Kasi yan, no? Pag ikaw ay accepted, di ba tayo mga magulang, kahit ano ka pa, minsan nagkasala ka pa, may nagawa kang mali, pag anak ka ng magulang mo, ayan, yan si Jesus sa atin. Yan ang Panginoon sa atin. Pinari niya na tayo kanyang sariling anak. Amen? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Accepted tayo. Tandaan nyo, kahit makasalanan tayo, accepted pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, ano ba pwedeng mangyari once we accepted? You are Christ's friend. Tayo, may mga kaibigan din tayo, di ba? Di ba? Once na you are Christ's friend, hindi ko na kayo tinuring na alipin. Dahil hindi alam ng alipin kung ano ginagawa ng kanyang amo. Sa halip itinuring na kayong mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa aking ama at hindi lang po yan. Bukod po sa tinuring tayong anak at kaibigan, tayo rin po ay pinag-isa kay Kristo. Amen po ba? Now, dahil inangkin niya tayong kaibigan, inari niya tayong kaibigan, yan na naman susunod yan. You are united with Christ and one with Him in Spirit. Amen? So sabi niya sa 1 Corinthians 6:17, at kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Yesu Cristo, ay isa niya tayo sa Espiritu. At ito ang maganda kaibigan, yun, kapatid. You've been bought with a price. Paano? Diba? Binili niya tayo sa napakalaking halaga. Anong halaga yun? Anong binigay ni Jesus sa atin? Buhay, di ba? Ang kanyang dugo. Dumanap ang kanyang dugo para sa atin. Naintindihan na natin? Lalo sa mga bagong unti-unti niyo na bang naunawaan? Di ba? Sarap maging anak ng Panginoon. Masarap, di ba? Lahat binigay niya. Lahat ginawa niya para sa atin. Yun tayo. Kaya unawain natin. Tayo
ano tayo, inaring anak ng Panginoon. Paano kung nung tinanggap natin siya, lahat yan benefit natin. Ganun pala si Jesus sa akin. Sarap, di ba? Nauna ka na? Kaya niya tayo minahal? Kaya niya tayo pinahalagan? Yan po tayo. Yun. Lahat po tayo mahalaga sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, you've been bought with a price at niya, you belong to God. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Kaya nga, once na tinanggap natin si Jesus, inangkin natin na new creation na tayo at accepted na rin tayo, ayun po mangyayari sa atin, di ba? Tinubos niya tayo. Saan napakalaking halaga kasi? Gamitin niyo ang inyong katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Yes, yung mga may bisyo dyan. May mga ligim na bisyo. Sino yung may bisyo dito? Facebook lang. Facebook lang po? Talaga? Yung mga secret sin natin, ha? Yung mga white lies natin, ha? Hindi po bisyo yun. Inaaring kasalanan ng Panginoon yan. Maliit man o malaki, isa ang halaga ng Panginoon yan, sa Panginoon yan. Sa piso, sa 1,000, maliit na kasalanan, nagsinungaling at pumatay, isa lang po yun. Amen? So, dahil tinubos siya tayo, ano ba? You are a member. Ibig sabihin, ano na tayo? Kabilang na tayo, di ba? Di ba sabi sa 1 Corinthians 12:27, kayong lahat na bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Di ba? Parte na tayo. Kaisa na tayo. Kung baga, tayo bilang youth, kayo youth, di ba? Sa isang gawain sa church, hindi po namin kakayanin yung paglipat doon sa clubhouse ng mga instrumento kung wala kayo. Ganun po yun, ibig sabihin, member na tayo, iisa tayo ng ginagawa para sa ikakaluan hati ng Panginoon. Amen? Kaya naunawaan natin, intindihin po natin. Then ngayon, sabi niya, you are holy and blameless. Ito pinakamahalaga. Maganda dito. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang spiritual mula sa langit. Bago pa man nalikhay ng mundo, pinili niya na tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? So, isa mo yung mga Bible. Sundan niyo po yan. Di ba po? You've been adopted. Ibig sabihin, God's child na tayo. Kung baka, ako, as a Catherine, pwede ko siyang ampunin. Parang ganon. Inadapt niya na tayo. Inaring bilang tunay na anak. Kaya tayo, huwag tayong sabihin natin, hindi naman ako bilog yan eh. Wala, hindi ako accepted eh. Minsan ganyan tayo, nagsaself-pity tayo, di ba? May time na ganyan. Huwag natin isipin na yan. Dahil sa paningin ng Panginoon sa atin, adopted niya tayo, inaring niya na tayo, binigyan niya tayo ng napakalaking halaga. Amen? Sabi niya, di ba? Yung unang kayo talaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Di ba? Sarap? You have a direct access to God through the Holy Spirit. Ito. Di ba? Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama. Di ba? Tayo. Di ba? Sa mga magulang natin, sa parang daw, sa pamamagitan ng isang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba? You may approach God with freedom and confidence. Kaya huwag tayo makakatakot. Sabihin natin sa ating Panginoon lahat ng gusto natin. Kasi magulang natin siya. Kaya yung mga prayer ninyo, huwag niyong limitahan. Naantay tayo ni Lord na manalangin. Basta tama yung ating mga puso sa pananalangin,
alam natin malinis tayo, wala tayong ginagawa, makikita tayo dyan. May freedom back tayo na sabihin lahat. Kasi alam nyo, bago pa man lumabas sa ating mga bibig na sa isip pa lang natin ay alam ng Panginoon. Kaya hindi tayo makakapagsinungaling. Kaya yung freedom na yan, gamitin natin. Ang gusto kasi ni Lord, once na nanalangin tayo ito, yun tandaan niyo po, bigkasin natin. Kailangan lumabas sa ating mga bibig. Gusto niya yun. Hindi mo pwede, ay alam na ni Lord yung kailangan ko. Hindi ko gano'n. Kasi nga, sabi niya, ask, seek, and knock. Hindi pwede. Kailangan lumabas sa ating mga bibig yung mga panalangin natin with confidence. Amen? Amen? So tayo po ay makakalapit sa Diyos ng may buong kalayaan at may buong pagtitiwala sa Kanya. Ikaw po, kaibigan kapatid, yun, naniniwala po ba tayo na accepted na tayo? So yun, lumalakas na yung mga event eh. Nakikita nyo na kung gaano yung kahalaga sa Panginoon, di ba? Di ba? Accepted na tayo ni Jesus na walang pagtutuda. Hindi naman kayo naman pinatudahan na akin yan. Walang gagalaw yan. Ganun si Lord sa atin. Di ba? Tanggap na tayo kahit ano pa. At sino ba tayo? Kahit gaano tayo marumi. Gaano tayo makasalanan. Accepted niya tayo. Yun po yung identity natin kay Jesus. Di ba ang sarap? Lalo mo naman naunawaan ngayon kung sino tayo ngayon sa harapan ng Panginoon, Jesus. Lalo sa mga bago natin, alam niyo po, napaka-timing ng inyong ngayon, napakinggan. Ang sarap lang na ganun po ang maging mindset natin. Di ba? Hindi po ba? Then, gusto niyo pa ba? O inaantok na kayo? Gusto niyo ng laro? Ito. Ngayon, pangatlo, dahil, ano yung una nating puntos? You are a new creation. Pangalawa, You are accepted. then, pangatlo, yan. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, ayan yung tanong ko sa inyo, alam mo ba yun, lahat ng puntos ko kanina, andyan. Secure ba kayo? Secure ba tayo? Di ba takot tayo? May takot ba kayo? Oh, meron? Meron. Tao lang po tayo. Pero dahil, dito, tingnan ninyo ha, ramdam po natin yung takot. Pag nag-rapture na yun, sino? Pag naiwan kayo, kala ayoko ba iwan eh. Diba? Ayoko ba iwan? Pag nag-rapture kasi alam nyo, yung mga naiwan, dadaan pa sa tribulation. Alam niyo yung tribulation? Sobrang matinding paghihirap. Alam niyo ba yun? Yung nakikipagagawa ka ng pagkain, hindi ka makakabili, hanggang di ka tinatakaan, mangyayari ko. Alam niyo ba yun? Yung gutom ka na, gusto mo na kumain, pero may papatay sa'yo pag lumabas ka. Ganun katindi ang tribulation na magaganap. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo ang mangyayari yan. Hahantingin ka? Yun. Christian yun. Sumasamba kay Lord yun. Kaya nga, naisip na natin ma-rapture tayo. Kaysa mag-iwan dito. Ang mundo ginunaw, minsan nang ginunaw ng Panginoon sa magitan ng tubig. Sa mga susunod, pag-aaralan po natin yun. Diba? Ngayon, hindi tayo, takot na tayo, wala na tayong security. Sinabi ko lang yung mga yun, talaga? Sige, magpatuntik-tuntik pa tayo. Diba? Ngayon, ang sarang security panghawakan natin ngayon. Gusto niyo bang malaman? Ito na. You are free from that condemnation. Kaya ngayon, hindi na hatulan ng kaparusahan ang mga nakay
Kristo. Yan ang tunay na secure. Yung nakanino, yung secure, Cristo. na kay Kristo. Diba? Dapat na kay Kristo. Yun ang tunay na secure. Secure. Diba? Yung assurance ng security po natin, basta Kristo, may forever. Diba po, meron pa rin siya makakasama eh. Diba? At hindi hahatulan saan? Kaparusahan. Kaparusahan kasi tayo. Ano man yung ginawa natin dito, di ba? Sabi nga, you can be assured that all things in your life will work together. Kaya kapag secured tayo, assured tayo ng lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, mga pinagdadaanan natin, hinaharap natin, bukas may pasok na naman, huwag lang ulan. Di ba? Di ba? Ayun yun eh. Ano man, all work things together for our good. Kasi secure ka eh. Nakay-Kristo ka. Accepted ka. Ano bang ipag-aalala mo pag nakay-Kristo ka, di ba? Di ba? No, you can never be separated from the love of God. Tayo nga, pag may minamahal eh, feeling mo secure ka eh. Di ba? Sino may mga minamahal dito? Amen. May minamahal ka na? Nahiya na. Di mo minamahal ang iyong magulang? Ang iyong kapatid? Baka nag-drive na sa isip nyo. Ha? Nag-drive ba? Di ba? Ngayon, kasi nga sabi nga, you can never separated from the love of God. Ano ang sabi niyan? Di ba? Sarap lang isipin kasi nga, di ba? Wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, ito na sinasabi ko kanina, paghihirap, pag-uusig, budol, kawalan ng panganib, o maging kamatayan. Di ba? Gaya ng mga sinasabi namin sa kasulatan, alam-alam sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarang espiritu, ang kasalukuyan panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano bang mga bagay sa buong mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang sarap po, di ba? Pangalawa, you are hidden with Christ in God. Di ba? Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, hindi tinutuloy ko kanina, hindi tinutuloy ko. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. The good word that God can began in you will be completed. Di ba? Kukumpletuhin pa ni Lord. Kulang na tayo, pero kinumpleto pa tayo, di ba? So ngayon, ano ba? You are a citizen of heaven. Hindi na tayo dito. Secure tayo eh. Ano sabi kanina? Yung creation, accepted and secure, at magiging ganyan ka. You are citizen of heaven. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, inintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Ganito ba tayo? May pananabik ba tayo na dumating na si Jesus? Yung iba ayaw pa. Maiwan kayo. Talaga, mag-ayaw pa. Sino? May pangarap pa ako. Gusto ko pa mag-aral eh. Gusto ko pa mag-college.
Di ba? You will find grace and mercy. Di ba? Ito lang, in times of need. Ito po yung, tignan niyan. You will find grace and mercy in times of need. Kasi nga, secure ka. Na kay Jesus ka. Di ba? Ano sabi niyan? Ay huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng awa ng Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Panahon ng pangangailangan. Meron tayo, sabi niya, may freedom tayo kanina, di ba sabi kanina? Ano yan? At ang pinaka-security natin, ito na. You are born of God. The evil one cannot touch you. Amen? No one can touch us. Pag na kay Jesus tayo. Ikaw, hindi mo ako pwede hawakan. Pwede ba yan? Hindi ganun na literal. Di ba? Kaya nga, once na idaan natin na nasa atin ang aming Panginoon, di ba? No one can touch us. Yung security na yan. Di ba? Saan na ba yun? So, tignan natin yan, ha? Walang sino man na pwedeng manakit sa atin. Walang sino man na pwedeng humusga sa atin. Amen? Kaya nga, at ito ang ano natin, hindi ka pwedeng dalawin ng kahit anong evil one, kahit pa nasa kaliwa at kanan mo. Di ba? Kahit pa nasa likod mo, no one can touch you. Amen? Alam natin, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. So, huwag tayo titigin sa kanan kaliwa natin, ha? Hindi yan. Amen? Ngayon, eto na. Ay, dito tuloy. Ngayon, ano yung huli kong tanong kanina? Talagang nakatanda. Ha? Yun. Talaga? Hindi na rin kaya, no? Pero, alam nyo, pag sinasabihan ka naman ng mahalaga kahit yung mga, alam ko naman, hindi naman limit. Kayo ay may mga magagandang mukha, mga magaganda, hindi maaaring walang magpapahalaga sa inyo. Amen ba? Di ba? Meron ba? Umami na. Meron na nagpapahalaga sa inyo? Nangingiti lang yung iba? Alam ko meron. Siguro. Ngayon, dahil nga, yun nga, you are significant. Diba? Kung ikaw ay new creation, accepted, at meron total security from the Lord, diba? Yan yun, yung pang-apat natin. Tayo po ay significant. Pag sinabi po kasi yung significant, ano yung sabihin ko? Mahalaga, makahulugan. Deserve po natin yung attention ni Lord sa atin. Pero paano? Ito ngayon ang tanong. Kung inaari mo mahalaga ka, paano natin yun makukost yung attention ni Lord sa atin? Alam niyo ba? Kung paano? Yung attention ni Lord, dito ka muna. Huwag ka muna matutulog. Diba? Sabi nga dyan, kasi nga, you are salt and light of the earth. Sabi niya, di ba? Kailangan po natin maging ilaw at asin. Kayong mga tagasunod ko, ang nagsisilbing asin sa mundo, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong makinabang, kaya itinatapon na lahat at tinatapak-tapakan ng mga tao. So ngayon, ganyan tayo. Alam natin, feeling natin ganyan tinatapakan tayo. Pero sabi nga, mahalaga tayo sa paligid ng ating Panginoon. Di ba? Huwag natin isipin. Kaya nga,
Kaya kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay nakikita nga tulad ng lungsod na tinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tago. Walang tao nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip nilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, sabi niya, ganun din dapat ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong mga agamang nasa langit. So, Pangalawa, you are a branch of the true vine. Diba? You are a branch of true vine. John 15:5, sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Nabagay ko kanina ito. Diba? Ang taong nalagay sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya nga, minsan sa prayer natin, sabi natin, Lord, apart from you, Lord, we can do nothing. Wala kang magagawa, Ama. Ganun lagi, maging humble tayo sa paglamit kasi binigyan niya tayo ng freedom ni Lord para manalangin. Pero ang tingin natin yan, di ba? You have been chosen and appointed to bear fruit. Alam niyo po, ito ang isang mahalaga dito. Pag hindi tayo namumunga, at hindi tayo nagbubunga, di ba? You have been chosen and appointed to bear fruit. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ang pumili sa inyo, kundi ako ang pumili sa inyo. Para umalo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon na naman, ang hinginin niya sa Ama, sa pangalan ko ang ibibigay niya sa inyo. Kaya nga tayo, di ba, pagkatapos ng ating panalangin palagi, all this we pray in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kaya ganun tayo manalangin, di ba? You are a personal witness of Christ. Kaya nga, habang nag-bear fruit tayo, namumunga tayo, nakikita tayo ng magagandang ugali, nakikita tayo ng magandang attitude, di ba? Character. Yun yung identity na natin eh, kay Jesus. Kaya ngayon, pagkakal natin na, ano yung identity na, di ba? Sa school nyo may ID kayo eh, paano kayo makikilala pag wala kayong ID? Di ba? Yun yung mga dala-dala natin. Lahat ng narinig nyo, yun yung identity natin kay Jesus. Napakarami. Marami pa sa ano to eh. Iniyak ko. Di ba? You are God's temple. Ito na. Hindi nyo ba alam na kayo temple ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kaya huwag natin sirain ang ating mga katawan. Sa pagpupuyat. Vision. Yun yun eh. Yun yung mga ating kala natin ay ano sa atin. Di ba? Templo tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat magamit tayo as a bearing fruit na mumunga. Nakikita. Then, ito tayo pinakasarap. You are seated with Christ in heavenly realm. Sarap. Sana. Sana na. Ano? Kaya na. Di ba? Ayaw nyo talaga. Ayaw nyo talaga. Diba? Alam nyo, wala nang paghihirap, wala nang papasok sa school. Pag narapture tayo ng gabi sabay ngayon, wala nang papasok sa school. Nasarap. Sana all talaga. Diba? At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay sa ng Diyos mula sa patay, kasama ni Kristo, para maghari kasama niya sa kaharian ng langit. Seated with Christ. Ganyan tayo. Ganyan tayo inari ng Panginoon. Ganyan tayo inari ni Jesus nung tinanggap natin siya bilang personal na tagapagligtas. Yun yung pinakamahalaga. Paunawahan sana natin yun. At nangyayari dyan, you are seated with Christ in heaven. Amen? At ito pa, you are God's work of art. Oh. May maganda, may mas maganda, may pinakamaganda. Ganun lang yung tayo magsabi ng pangit. Di ba? Kasi, work of art tayo ni Jesus eh, ng Panginoon.
Lahat tayo ay maganda sa paningin ng ating Panginoon. Kasi ligtas pa tayo. Buhay pa tayo ngayong araw. Kaya work of art tayo eh. Di ba? Ano sabi sa Ephesians? Sa Ephesians 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng ano? Ng kabutihan. Na noon pa, itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Hindi ngayon. Ay, hindi noon. Dapat ngayon, sabi niya, di ba, ano? Ulitin niya natin. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin ngayon. Kaya, gawin na tayo. Diba po? At last, ito na. Ang last na. Yes. Oo nga. Last na. You can do all things through Christ who gives you strength. Sabi niyo naman diba? Kaya, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Kaya yun, ang sarap, diba? Lahat ng napakinggan ninyo, nabusog ba kayo? Ganun tayo sa mata ng Panginoon. Ganun tayo kalaga sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, therefore, if anyone who is in Christ, di ba? Bago na tayo. Kaya huwag natin isipin na sabihin natin, magka-selfie pa tayo, hindi. Bilang anak ng Panginoon, proud tayo, na alam natin may tutulong sa atin anytime. Sabi niya kanina, lahat ng pangangailangan ninyo. Di ba? Amen? Sa ating conclusion. Yan. Uy, conclusion na. Kaya, minamahal kong yun. Diba? Ang salitang identity, ibig sabihin, sameness. Same tayo sa Panginoon. Amen? Or, kakapareho natin sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, Christ-likeness. Diba? Kung ikaw ay na kay Kristo, ang pagkatao mo ngayon ay isa na kay Kristo. Diba, Biboy? Isa ka na kay Kristo? Ganun na? Yan. Kaya nga, hindi na binabase sa nakaraan mo. Uy, dati ganito ako eh. Pero once, sana ka na mga bago. Dati ganito ako. Diba? Kami kayong na-realize. Pero ba? May na-realize na kayo? Kahit sa mga medyo matagal na. Tiyak ko, may nagmumuni-muni na kayo eh. Diba? Ang totoo, bagong nilalang ka na. Yun, ako. Mahal, pinili, pinatawad, at may layunin sa ating Panginoon. Amen? Kaya lakaran mo ito. Yun, ng may pananampalataya. You are not just someone trying to change. Ang bumago sa iyo si Jesus. Amen. Diba? You are someone Christ has already changed. Diba? Ikaw ay kay Kristo. Ako, tayo lahat. Kay Kristo po tayo. Yan yung true identity natin. Kaya nga, sabi, so let us walk with boldness, live with purpose, and love with grace. Because we are no longer who we are. Kaya nga, we are now, sabay-sabay nga, malakas. We are now Christ, fully forgiven, fully loved, and fully His. Let our life reflect your new identity. Lead us who you already are. Parang nabulog kayo sa ulit. Joke lang. Tandaan niyo yan. Let your life reflect your identity. Amen? Amen ba? Ay natutunan ba tayo, Imon? Nabusog pa tayo? Busog na busog. Kahit maski ako eh. Nung inaaral ko sa talagang Lord, niremind mo na naman ako sa pakarami mong paalala. Amen? Yan po. To God be all the glory.
Can you plead the double truth of the Bible?